Dinisqualify na ng Commission on Elections ang voting technology company na Smartmatic sa lahat ng mga gagawing procurement o pagbili ng komisyon. Hindi pa pinahayag ni COMELEC Chairman George Garcia ang mga dahilan ng disqualification ng Smartmatic. Smartmatic Philippines, Inc. ay disqualified at hindi pinapayagang lumahok sa anumang proseso ng pampublikong bidding para sa mga halalan, sa paggamit ng administratibong kapangyarihan nito na magpasya sa lahat ng bagay na nakakaapekto sa halalan at sa pagtugis ng utos nito sa konstitusyon, sabi ng desisyon. Isinangguni din ng komisyon ang usapin sa Special Bids and Awards Committee para sa 2025 Automated Election System para sa posibleng permanenteng diskwalifikasyon at blacklisting ng Smartmatic, mula sa lahat ng procurement proceedings ng gobyerno, hindi lamang kaugnay ng halalan. Sa isang pahayag, nagpahayag ang Smartmatic ng malalim na pagkabigo sa desisyon. Ang kumpanya ay naging poll technology provider ng bansa mula noong 2010. Ito ang aalamin natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Magandang araw mga kaibigan. Good news po sa mga taong nagmamahal sa ating bayan. Yung laban natin versus Smartmatic, panalo na po tayo. Salamat sa aking subscriber, hindi ko lang pangalan, yung nag-feed sa akin, Sir, panalo na tayo. Wala nang Smartmatic sa COMELEC. Salamat, Kailian. Okay, ito po sa Inquirer News. Smartmatic PX banned from all COMELEC procurement. Ay, may umiiyak na ngayon. Oh, it's crying time right now for Tambaluslos. Mamaya na lang tayo niyan. Mag-compose ako ng kanta niyan. Okay. The Commission on Election disqualified Smartmatic Philippines Incorporated from participating in any bidding for its procurements. Okay, ito ang statement ni COMELEC Commissioner George Garcia. We disqualified Smartmatic to participate in all COMELEC procurement. Yun po ang post ni Commissioner Garcia through Viber. Okay. The development came after a petition seeking the disqualification of Smartmatic from taking part in the bidding for the poll system to be used in the 2025 national election was filed before COMELEC. Okay. So, yung 11-page petition was filed by former, ito na yung nag-file, dito tayo magpasalamat. Okay. Ang nag-file po, former Information and Communications Technology Secretary Eliseo Rio Jr., former COMELEC Commissioner Augusto Lagman, former President of Financial Executive Institute of the Philippines Franklin Isaac, and retired Colonel Leonardo Odonio. Salamat po dito sa mga nag-file ng petition na ito. Okay, ano ang basihan ng mga petitioners? Bakit ma-disqualify ang Smartmatic? Ito, reported failure to comply with specific minimum systems capabilities that resulted in alleged serious and grave irregularities pointing to supposed discrepancies between transmitting and receiving election returns from the present level to COMELEC's transparency server during the 2022 national and local elections. Ito na yung ini-explain ni Attorney Glenn Chong, General Reo, na nakakapagtaka po, impossible. Okay? IT expert po si General Rio.
hindi siya maging secretary ng DICT pag hindi niya alam ang kanyang sinasabi. Imposible na wala pang isang oras, pumasok ang 20 million votes sa COMELEC server o ano dyan. Kaya itong desisyon ng COMELEC na ito is nagpapatunay lang na may basihan, malakas na basihan ang aligasyon ng dayaan ng 2022 election. Kaya na ba? But Garcia said their decision to ban Smartmatic from all COMELEC procurement was not based on this petition. Mr. o Commissioner Garcia, huwag nyo nang lukuhin ang taong bayan. Prinoprotektahan mo lang ang kaibigan mo. Nabuking na po kayo. Kaya, it is not based on the allegation of Rio and company, he said without elaborating. Ano ba yan? Ay, Diyos ko. Nabuking lang kayo. Sa totoo lang, kung hindi pa, okay, magpasalamat tayo dito sa mga nagpetisyon, plus na suportahan nung budget deliberation ng COMELEC budget. Magpasalamat din tayo kay Senator Coco Pimentel dahil siya ang nag-brought out ng isyong ito at wala na itong si Senator Amy. Doon na natin nakita ang tunay na color ni Senator Amy. Blood is thicker than water. Either, dalawa lang ito Kasi ayaw pag-usapan ni Senator Amy yung tungkol sa Smartmatic na aligasyon. Ang sinasabi palagi ni Senator Amy is noon pa, 2016, iniimbestigan na. Tapos, pinapalo up ni Senator Blair. Kailan matapos yung investigation? Hopefully by end of this year, matapos na. Yun, napilitan sila. Kasi kung hindi dahil kay Senator Pimentel, pang hindi na i-brought out yun, lalong mabubuking sila. Commissioner Garcia, hindi po bobo ang mga Pilipino. Huwag nyo nang sabihin, ano ang dahilan po, Mr. Commissioner? Ano ang dahilan? Bakit nyo dinisqualify ang Smartmatic? Wala naman siyang sinabi without elaborating. Dapat may dahilan. Bakit dinisqualify nyo na? Hindi na pwede. Bakit tahimik si itong Commissioner Garcia na ito? Anyway, another na lang. Napaka magandang balita po ito kasi sayang lang ang ating mga boto. Akala natin our vote counts. Kasi di ba sagrado ang boto natin? That's the essence of democracy. Kung ano ang will ng majority of the people, yun ang masusunod. So, kanya-kanya tayo, nagpapakahirap, maglinya-linya pa dun. Boboto. Yun pala. Lulukuhin lang nila natin through smart magic. Talagang, sa lahat na inaayawan ko na ngayon dito sa PBBM admin, yung aligasyon na may dayaan nung 2022 election. Dahil akala ko may pag-asa na po ang ating electoral process, electoral system. Matagal po ako na hindi bumoto. Ang last na pagboto ko 1992, yung labanan ni FDR at late Senator Miriam Defensor Santiago, na ang binotohan ko of course, yung matapang na senadora. Biglang nanalo si FDR. Okay, assessment ko, daya. Mula noon, hindi na ako nagbotar. So, that was 1992. After 30 years, 2022, saka na lang ako pa-register ulit at nagbotar. Dahil sa administrasyon ni Duterte at susunod si PBBM, magkakaroon na ng pagbabago. Only to find out, yun na, aligasyon ng dayaan pa rin, kaya nakakadismaya.
Napaka-serious po ang allegation ni Attorney Glenn Chong. Sworn affidavit, very damaging kay First Lady o Attorney Lisa Marcos pa nun. May mga text messages. Oh, pinakita ni Maharlika yung isang text message from staff ni Attorney Lisa to Attorney Glenn Chong. Attorney, good afternoon, Attorney. Tinatanong ni Lam, o Lisa Araneta Marcos, mag-attend ba kayo sa meeting with Smartmatic mamayang hapon? Please tell me in advance para mainformahan ko si Attorney Vic Rodriguez. Yun. Recorded, hindi yun nabura, nandyan yan. So, ibig sabihin, totoo yung sinasabi na Attorney Glenn Chong, 3 times na nakipag-meet si Attorney Lisa Araneta Marcos sa Smartmatic bago magka-eleksyon. Anong dahilan? Bakit ang isang kandidato, asawa ng kandidato, makipag-meet sa yung provider, talagang kalokohan. Oh, bakit tahimik ang kampo ni BBM o Araneta Attorney Lisa? Bakit tahimik? Kibit balikat lang. Dahil ba nanalo na sila? Ay, hindi pwede. Kaya ako, paulit-ulit nating i-review ito para mai-expound na may nangyaring hindi maganda, allegedly, noong 2022, there is question mark sa legitimacy ng gobyernong ito. So, sana Senator Amy Marcos, chairman ng Senate Electoral Reform Committee, bakit hindi nyo patawag ang inyong sister-in-law na nirereklamo na nakipag-meet sa Smartmatic bago magka-eleksyon? Kailan nyo po gagawin yon, Senator Amy? Pag gagawin nyo yon, bibilib ako sa iyo. Pag hindi nyo gagawin, wala na. Totally, nawala na po ang tiwala ko dito kay Senator Amy. Blood is thicker than water. Ayaw niyang maapektuhan ang presidency ng kanyang kapatid. Again, mag-rejoice po tayo. It's a victory for honest and clean election. Mabuhay po kayo, General Rio, at yung mga iba pang petitioners. Ano ang masasabi mo kababayan sa usaping ito? Kung meron kang reaction sa video na ito, i-komento ang iyong pananaw at opinyon sa usaping ito. God bless Philippines. Salamat po.